Bakit nga ba madaling lumubog sa baha ang Davao City ngayon? Bakit sa Davao City nahuli ang family executives na magkapatid na Dargati? At ang Davao City nga ba ang role model ng isang developed at maunlad na syudad sa buong bansa gaya ng nagamit ni Pangulong Duterte noong 2016 sa kanyang kampanya? Kasama natin para pag-usapan itong mga isyong ito, ang isang NGO worker at kandidato sa pagka-congresswoman ng 1st District ng Davao City na si Maria Victoria Mags Maglana. Tayo na po sa isang manalimang talakayan dito lamang sa loob ng Press Room. Isang magandang araw po sa inyong lahat at welcome inside the press room kung saan ating pinag-uusapan ang mga mahalagang issue ng ating bayan kasama syempre ang mga reporters at newsmakers ng ating bansa. Ako po si Romel Lopez, ang Regions Editor ng Press1.ph at kasama ko po rito sa loob ng press room ang ating editor na si Felipe Salvosa. Hello, Ipe. Magandang araw, Romel, at magandang araw kay kasamang Manny at sa ating panauhin at syempre sa lahat ng mga nanonood sa ating lumalaking YouTube channel at sa ating mga podcast platforms no, sa Spotify, Apple Podcast, Google Podcast at kung saan-saan pa. At syempre, kasama nga natin dito ang ating Pulitzer Prize winning editor at large and columnist na si Manny Mugato. Lamogs. Magandang araw, Romel. Magandang araw, Ipe. At wini-welcome natin ang ating panauhin sa araw nito, si Mags. At kayo po ay tumunghay sa aming masayang talakayan dahil isa na naman tong importanteng diskusyon tungkol sa politika. Baka nagtataka yung mga guests natin, no? Kasi or yung mga ano natin, yung ating mga listeners and viewers, sabihin nila local politics ng Davao City yan, ano kinalaman yan sa national issues? Actually yung local issues ng Davao City like yung development ng Davao City, yan yung naging rallying cry ni Pangulong Duterte. At importante rin ang pag-usapan natin ngayon kasi it's a literal David and Goliath battle for this woman kasi she is going up against the son of President Duterte for the first congressional district seat ng Davao City. Walang kaugnayan yun sa virtual background ko. Wala yan. Wala ho sa Davao City. Nawala yung mga painting sa likod ko. Mukha siya nagbabakasyon ngayon. Alam mo, Romel, lahat ng politika ay lokal. Kaya sabihin nilang Davao man to, o Manila, o saan man, lahat yan, pag sinabing politika, pang-national na rin yan. Right. At lalo na, after 2016, naging probinsya na raw ng China ang Pilipinas. So, lokal nga yun. Diba? So, para mas malalim natin pag-usapan itong isyong ito, ating i-welcome sa loob ng press room, Mindanaoan NGO worker for peace, good governance, sustainable development, and the promotion of human rights. She's also po one of the conveners of Consensya Davao. Welcome inside the press room, Maria Victoria Mags Maglana. Magandang araw sa inyo, Romel, Manny, and Ipe. Magandang araw sa lahat ng nanonood at makikinig dito sa press room. Salamat sa pagkakataon na makausap kayo, no, at matalakay natin ang mga usapin na mahalaga sa atin ngayong panahon na ito. No? Buti na banggit ni Manny na kasi hihirit sana ako na oo, lokal lang aking tinatakbuhang posisyon in the sense na District 1 representative ang aking pinalo na candidacy. Pero sabi nga ni Manny, all politics is local ultimately, no? Right. At, kaya mahalagang mapag-usapan din natin ngayong araw na ito. So, Ms. Mags, kamusta na ba ang kampanya? Although hindi pa naman official na campaign period, no? So, hindi pa pwede yung kampanya, no? Pero siguro binubuo mo na yung iyong kampanya in preparation for the campaign period next year. Right. Tama yun, Romel and Ipe, no? Hindi pa tayo pwedeng magampanya kasi March 25 pa yung talagang simula ng kampanya para sa lokal na mga kandidato. Pero nagsisimula na magpakilala, no? Hindi naman yata bawal ang magpakilala sa mga botante ng District 1, pagpapakilala sa akin bilang tao, bilang babae. Pero mas mahalaga ay ang pagpapakilala sa akin through the issues, no, that we'd like to take on, no, as part of the
election campaign, no? At bahagi na rin ng ginagawa namin ay pakikinig sa mga tao kasi while we have an agenda, kasi mahalaga naman ng isang kandidato ay may agenda, itong agenda na to ay hindi pa kumbaga tapos kasi bukas pa siya na mag-develop at ang mga idadagdag ng mga detalye ay magmumula mismo sa mga mamamayan ng District 1, no? So that's what we've been doing too. Miss Mags, no, siguro ito ang pagkakataon mo para sabihin sa publiko, no, lalo na sa mga taga Davao, sino ba ang isang Mags Maglana, no? Ano ang naging role o papel ni Mags, no, sa naging buhay ng mga Davaoenyo at paano siya how will she be able to make a difference? Salamat, Ipe. Those are good questions, no? And I'll just say na ako ay lumaki sa Davao City, no? Pero ang aking mindset Davao as a region and also as Mindanaon, no? Mahalaga sa akin itong mga punto na to sapagkat kung titingnan natin ang Davao naman ay bahagi ng isang rehiyon at ng isang mas malaking lugar na kagaya ng Mindanao, no? Na ngayon ay spotlighted or highlighted in terms of national politics, but also in terms of international relations, no? Kanina sabi ni Romel, no, na ako'y non-government organization worker, NGO worker, at tama siya, pero bahagi lang yun ng aking buhay sapagkat actually simula 2000, Romel, ang mas naging trabaho ko ay naging consultant ako ng maraming local government units, no? Ng regional government, ng ARM at ngayon ay BARM, at ng mga national government agencies, no? Sa iba't ibang usapin. Ang pinaka-latest ko na involvement ay actually dito sa pakikipagtulungan sa DILG para mas maipaintindi sa mga local government yung tinatawag nating Supreme Court ruling on the Mandanas-Garcia petitions, no? Or mas tamang tawagin na pagpapatupad ng EO 138, no? So I guess what I'm trying to say is that while hindi ako taga-gobyerno in a strict sense dahil hindi naman ako naging empleyado ng gobyerno at hindi pa rin naman ako nahahalal in that sense, hindi baguhan sa akin ang pamamakang ng usapin ng government at governance, no? And the other thing that I wanted to also mention ay sapat din naman ang nakatulong din talaga ng malaki yung aking non-government organization days kasi doon ko mas naranasan yung makipagtrabaho sa grassroots, no? Ang naging emphasis ng trabaho ko noon ay makipagtrabaho sa mga farmers, no? Sa mga katutubo at sa mga maliliit na mga negosyante para nga magkaroon ng tinatawag nating poverty reduction, sustainable development, sustainable agriculture, no? So, itong aking mga naranasan at natrabaho ay makakatulong sa tingin ko para maging isa akong, kung ako'y papalarin, no, maging isang effective na boses bilang kinatawan ng district, no? Sapagkat may gagap ako sa usapin ng what government and governance is all about, including ano ba ang particular na work ng isang representative. At pangalawa, may sapat din naman akong karanasan sa usapin ng mga sektor, no? Gaya nga ng mga nabanggit ko. So, yun, no? Kung papalarin, those are some of the things na pwede kong i-alok, no? Sa mga taga-District 1. And I really like that point na i-alok kasi we're really running on a platform of affording better options, better choices for the people of District 1. At ang pinanggagalingan niyan ay dalawang bagay, no? Una, pino-point out nga namin na sa usapin sa level ng local government, sa city government, by 2022, 35 years ng iisang apelyido ang naririnig or na-associate sa usapin sa posisyon ng mayor at vice mayor. Gusto kong i-highlight yung fact na yan, ma'am, no? Doon sa iyong kandidatura. The fact that you are running against a well-entrenched political dynasty is in itself a statement, no? So, ang iyo bang kandidatura ay upang buwagin, no, or simulang buwagin ang isang political dynasty sa lungsod ng Davao? Okay. Very good question, Ipe.
ang sasabihin ko lang ay ang pinaka-primary objective ko sa pagtakbo ay upang manalo at mag-provide ng better representation at mas totoong boses as district representative ng District 1, no? Pero dahil ang ibig sabihin niyan ay I'll be up against the status quo, ang implikasyon ay kung mananalo ako, merong matatalo, no? But parang the defeating part is not the objective, the winning is, no? But I will also confirm, no, na itong aking pagtakbo ay dahil may dalawang parang malaking pundasyon, if you will, na pinanggagalingan ko at ng aking mga kagrupo. Una, dahil naniniwala kami na kailangan mas maging politically active tayo and we should be present in the appropriate levels because ayaw natin na makabalik ang mga forces associated with the Marcos dictatorship. No? So I'm going to be categorical about that kasi yung binanggit mo kanina, Romel, na Konsensya Davao, ay yung grupo na binuo namin nung time, no, na sinabi na nga na pumayag na si President Duterte na ipalibing si Marcos sa libingan ng mga bayani. So nagsimula yung aming grupo doon at nagtuloy-tuloy kami sa aming pagiging boses ng mga taga Davao. At kaya yon, no, highlighted talaga yung we need to stand as a people against the forces of dictatorship and a return of the Marxists sa Malacanang, no. Related din doon yung paniniwala namin na hindi pwedeng yun lang yung perspective. Part ng democratization efforts natin ay yung ipatupad na natin yung matagal nang nabinbin na anti-dynasty provisions ng ating saligang batas, no? And hindi lang yun, no? Iba pang mga electoral reforms, political reforms, including federalism, no? So yan yan yung parang the grand perspective, but some people like to parang optics wise or parang audio wise mas gusto nila yung view, no, na we're running against the Dutertes or challenging the Dutertes. I think that's just part of it, no? Ang discomfort ko lang kung yan lang yung framing, parang limitado, no? Limitado. Kasi mas malaki naman ang problema ng bansa kaysa doon sa usapin ng Duterte. Although we must also admit na parang sila, no? Sila ngayon yung representation ng yung tinatawag siguro na I think Fat Dynasty, no? So, yeah. Mads, kasi ako taga Manila, no? Hindi ako pamilyar sa politika sa Davao City. Pero simula nung maupo si Pangulong Duterte, nagbago na ba ang kalakaran ng politika dyan sa Davao na mas marami na ngayon ang gustong kalabanin ang pamilya? At tingin nyo, bakit kayo mananalo laban sa isang pamilya na ang tatay nakaupo sa Malacanang at ang anak nakaupo mayor at ang inyong mga kalaban yung incumbent congressman? So, saan po kayo kumukuha ng lakas para banggain itong pamilyang to? Salamat, Manny. Kanina nagsimula na ako na pagpapaliwanag, no, na by 2022, no, 35 years, one generation na ang mga taga Davao, isa lang ang kilala nila na leaders ng city government, no. Pero Manny, pagdating sa District 1, hindi ganon, no? Hindi ganon yung kwento. Kasi actually, if you look at the names of the representatives in District 1 from 1987 onward, medyo nagpapalit-palit naman, no? Although may mga nag-ulit-ulit. So halimbawa, 1987 si dating OPAP Secretary Jas Dureza, no? At tapos napalitan ng Nograles, no? Tapos pumasok ng one term si President Duterte nung nasa the Congress siya, tapos nag-Nograles uli at nitong 2019 ay Duterte na, no? Through the incumbent na si Deputy Speaker ba siya? Paulo Duterte, no? So, ang point ko lang, siguro unlike the city level, I think there's more openness, no, and more openings, no, for then I go back to what I said, no, better choices at better representation, no, sa distrito. So kapag tinanong mo ko saan nanggagaling, well,
it comes from an understanding of the realities in Davao City. And it comes, yung gaya ng sinabi ko nga, no? That's one aspect. It also comes from an appreciation of the challenges that we are facing as a city. And it comes from my trust in the Davaoenos, no? And medyo napaliwanag ko yung una, di ba? Yung understanding the openings, the openness in the openings. Yung pangalawa, yung the challenges. Alam nyo, 85 years na since Davao was inaugurated as a charter city, no? And before that, actually, mas nauna siyang na-establish as a major settlement and in fact, associated talaga siya sa nung time nung pagpasok ng Americans, no? At dumating yung mga Japanese, associated siya sa abaca industry. At naalala ko dun sa isang article na nabasa ko na yung pag-create pala ng Davao as a charter city was a response to the concern of the city na parang because of the rising Japanese influence at that time, no? And the fear was kung magtuloy-tuloy yung trend na yan, and I quote, no, conscious that the trend would make Davao the milking cow of aliens, no? And so because of that fear, no, at dahil ayaw nga mangyari na maging milking cow ng aliens ng Davao, si Representative Romualdo Quimpo pushed legislation which subsequently became Commonwealth Act 51, and thus Davao was created. So yun yung kanyang isang historical context. Ngayon, over the years, we have to appreciate that a lot of Davao's growth can be ascribed to, number one, its location. No? Maganda talaga yung location ng Davao City, no? Not only because it is in a protected bay, but also because of its natural resources. So, at yung kanyang climate, type 4 kami sa Davao, no? Distributed ang ulan throughout the year, kaya maganda sa agrikultura, no? Bukod doon, malapit kami doon sa mga lugar na nangangailangan ng iba't ibang services. So for example, Davao del Norte, Davao Occidental, Davao Oriental, what do they need? They need access to transportation services, lalo na palabas, no? They need access to finance services, to banks, and to educational institutions, no? Which Davao handily provides, no? So kumbaga, yung where we are located and the kind of services that we can provide, no, naturally make the flow of economic activities better than say other places in Mindanao. Bukod doon, kailangan nating maalala na since the local government code was enacted, and implemented in 1991, ang Davao malaki ang kanyang natatanggap na IRA, no? IRA pa dati, ngayon NTA na, National Tax Allotment, no? At yung malaking share niya ng IRA ay nakatulong, no? So para mas mag-develop ang Davao. Parang meron niyang perspective na given those parang hindi na masyadong malaki ang tatabahuin ng mga leaders kasi may advantage ka na, no? Meron kang natural advantage. Tapos tuloy-tuloy pa yung tulong ng national and international partners. So bakit ko yun ine-emphasize? Kasi meron kasing tendency, and maybe this is just optics, no, or maybe just to get sound bites, na sinasabi na kaya umunlad ang Davao ay dahil sa isang pamilya, no? Parang hindi rin naman tama yon. Kasi sa totoo lang, yung mga taga-Davao mismo ang responsable sa paglago ng Davao City. That being said, kailangan din kilalanin yung naging kontribusyon ng mga past leaders at ng current leaders in terms of dealing with specific concerns, no? Manny, sabi mo, una kang pumunta ng Davao noong 1987 at nung time na yon, ang pinaka-problema talaga ay peace and order, no? Kasi nga, criminality was high, no? The crime rate was high, tapos walang tiwala ang mga tao sa institution, kaya nga nauso nun yung mga nandun yung Sparrow unit and the assassinations, tapos later on yung Alsamasa, no? So natugunan yon ng leadership and the kind of stability that was needed for growth to development to further take off ay nangyari, and so that needs to be acknowledged. But the question now is, 85 years na ang Davao. By 2022, magta-transition na tayo sa bagong yugto.
ganun pa rin ba yung mga pinuno natin na kakailanganin? Baka kailangan na natin ng mga bagong pinuno to take us to the next level of development or the next stage of Davao's vision. No? So yun yung aking punto doon. Gusto ko lang follow up, Max, kasi sabi mo, sa loob ng isang henerasyon, isang pangalan lang ang lumayagpag sa Davao. Sa tingin mo ba, napapagod na ang mga Davaoeño sa isang pangalan? At talaga bang may nagawa sila para umunlad o napabayaan din nila dahil naging kumpiyansa sila? Kapangyarihan. Hindi ko alam yung pagkapagod. Minsan may tendency tayo na parang i-reduce natin to one reaction. I think may mga napagod, pero pati rin namang iba na hindi, no? Pero kahit hindi sila napagod, gusto nilang sumubok ng ibang mga pamumuno. Sabi nga, di ba, development is ultimately the right to choose. Right. So kung maunlad ang Davao City, and we do claim to be developed, but the part of the manifestation of that development is the openness to try other representation, other leadership approaches. Right. Dun sa kung meron bang mga napabayaan, I think it's pretty objective to say, oo naman, umunlad naman ng Davao, no? May mga bago at tuloy na binabago. Pero may mga bagay din na mukhang hindi nabibigyang pansin. Right. At yun yung mga gusto kong tutukan sana. Diyan ko gustong mag-follow up ng question, Mags. Kasi nasabi mo kanina sa tanong ni Ipe that you want to offer better representation. At ano ba yung representation na gusto mong ibigay sa Kongreso na hindi nabibigay ng current representative? I'll address that, Romel, by talking about how I understand the role of a district representative is and connect it to a specific concern. No? Alam ko kanina yung pinag-usapan baha, pero ngayon gusto ko itakal yung usapin ng service delivery. Kasi bilang taga Davao, kapag umiikot ako, napapansin ko mahaba yung pila dun sa mga dialysis areas, dialysis centers. No? Mahaba talaga, mahaba. So, sabihin hindi lang SPMC, mga privado. Right. Oo. At so, di ba, parang naisip ko, wow, ganun na baka taas ng incidence ng mga tao na may sakit ng chronic diseases. No? Hindi naman communicable yan, na talagang nangangailangan, mahaba ang pila. At bukod doon, narinig ko din na yung pag-avail ng parang support or endorsement ay isa sa mga inaasahan sa mga politicians. So in fact, may nagtanong sa akin na, uy, kapag nanalo ka ba, itutuloy mo yung mga suporta para sa mga nagda-dialysis? Kasi apparently that's really a need, no? And my response was in two ways, no? Una, sabi ko, yung mga bagay, mga serbisyo, mga programa na tumutugon sa pangangailangan ng mga taga Davao ngayon ay dapat ipagpatuloy, no? So there's no need to discontinue those things. Kapag alam natin kailangan ng mga taga Davao, ng taga District 1, no? Pero, and this is the pero, I want to pay attention to more medium to long-term solutions. Kasi nga, balik tayo doon sa problema ng nagpapadialysis, no? Ang sabi, hindi naman ako doktor, pero nagtanong ako sa isang doktor at pinaliwanag niya na usually yung problema sa kidney, no, renal problems, ay dahil nakaugnayan sa chronic diseases like diabetes, no? Right. At ang alam natin sa diabetes, kagaya ng sakit sa puso, we associate them with lifestyle diseases, no? Or Western or disease. Pero actually hindi. Ngayon, kung siguro kung ipoprofile mo yung may mga sakit na ganyan, hindi mayayaman, kundi mga ordinaryong tao. Kasi nga, ano na siya, no? Hindi ito usapin ng dahil kung ang diet mo ay rich in something, no? It could be because una, unhealthy ang diet mo. Pangalawa, naninigarilyo ka. Pangatlo, wala kang physical activity. So, ang point ko lang, sige, bigbigay tayo ng suporta para yung mga nangangailangan ng dialysis ay tuloy-tuloy na makakuha niyan. Pero pwede ba ayusin natin yung ating public health
system. Right. Para yung public health system na yan, itatackle niya itong complex problem ng chronic natin na diseases or yung lifestyle diseases. Kasi kung hindi, a few years down the line, we will be beset with the high demand, no, for these services. At sa pagkakaintindi ko, hindi siya kayang tugunan ng ating gobyerno. So, kaya nga, yung malasakit center ba, parang band-aid solution? ang tingin ko, yun nga, sabi ko, no, whatever helps. Ituloy. Let's stay, ituloy. But find more long-term solutions. So, dito ko ikakabit, for example. So, kung ako ang magiging kinatawan, isa sa mga itatanong ko ay, bakit sa poblasyon, at kung tama ang datos na to, kasi this is supposed to be 2022 data, sa poblasyon barangays, of which there are 40, bakit may 9 barangays na walang barangay health centers? Yung mga barangay health centers ay responsible for primary health care, no? Right. At pwede silang magkaroon ng papel doon sa sinasabi kong a more vigorous public health system nga, no? So yung ganyan ba? Yung sana hindi na parang ang iyong district representative ay tagabigay lang ng services. Kasi hindi, sa pagkakaintindi ko, and I could be mistaken, ay hindi service delivery ang primary role ng isang kinatawan, no? Ang primary role ng isang kinatawan, bukod sa paggawa ng batas o pagbabago ng batas, ay maniniguro siya using the power of the purse, no, na may adequate resources para matugunan yung mga problema ng ating ng isang lokalidad, no? At kasama dyan yung maging boses siya, no? Kaya ko binabalik yung real voice, no? Kasi at the end of the day, it's really someone from Davao speaking about Davaoenyo concerns for Davaoenyos, but also as a Filipino. No? So yun yung sana mga gusto ko. Kaya ko bumalik dun sa better representation. No? Right. Gusto lang malaman, kasi 35 years na yung Duterte dyan. Parang sa pananaw namin, galing sa Manila, no? Parang napabayaan ng mga Duterte ang edukasyon at ang health services dyan sa Davao kasi puro parang peace and order ang naging pangunahing policy ni Duterte nung siya nakaupo. Well, wala namang, hindi naman sikreto yun, ano, na napakalaki ng emphasis sa public order and safety, no, sa Davao. Pero we do need to take a closer look at our health situation and at education as well, no? Because that's also part of my agenda on ensuring a good quality of life for the people of the First District and of Davao, no? Pero Manny, gusto ko lang i-point out, minsan kasi inuuwi siya sa question of facilities, no? So, halimbawa, may mga humihirit na, ay yung Davao hindi talaga developed yan kasi walang city hospital, no? Importante na, from my understanding, meron ng mga plano ang city government sa pagpagawa ng city hospital, no? So that's apparently in the works, no? Pero sa akin ang tanong ko diyan ay a little more strategic, no? Kasi minsan meron tayong facility mindset, basta magtayo ng facility, pero ang maging tanong diyan ay kaya ba nating i-sustain yan for the years? Kaya bang, ano bang standards ang kaya natin i-maintain diyan, no? At yung anong mga management scheme, no? Kasi may mga bagay na dapat ang city government or ang local government ang dapat maging responsable, or may mga bagay din na talaga na hindi na siyang dapat tumutupad, no? Say, care of the private sector na or care of national government or iba pang stakeholders like civil society organizations or NGOs, no? Kaya lang, ang problema natin ngayon, national government, mababawasan ng kanyang resources dahil nga beginning 2022, ibababa na ang malaking bahagi ng resources because of the implementation of 30138 or the Mandanas Garcia Supreme Court ruling. Ipe, nakamit ka. Banggit nyo nga yung Mandanas ruling. Ang impression ko, babad ho kayo sa policy, no? So, in fact, tungkol po yan sa IRA, share ng local government sa internal revenue ng bansa, no? Pero sa tingin niyo ba itong kampanya na to ay magkakaroon ng magandang debate tungkol sa policy o plataforma? Sa tingin niyo paano iikot yung kampanya?
no, na ang kalaban ninyo ay ang incumbent representative na si Pulong Duterte. Thank you, Sir Ipe. Alam nyo, 4 kaming tumatakbo. No? Myself, of course, si Congressman Duterte, and two others, no? Si Mr. Jamal Kanan, who I think is a businessman, and parang may humabol pa, no? Si Mr. Giovanni Mantawel yata. Unfortunately, hindi ko nakita yung kanyang background information. No? So kung kaming 4 yung tumatakbo, dapat marinig kami ng mga taga Davao, no? So whether you call it a debate or you just call it a conversation, dapat kaming 4 ay natatanong ng mga taga Davao in terms of our platform, in terms of our performance, no, respective performance, no, kasi in our different spheres, no, tsaka yung aming pananaw tungkol sa issues, no. So I'm really looking forward to that. At in fact, china-challenge ko yung aking mga kaibigan, no, sa civil society community or non-government community, na wag umiwas ngayong eleksyon kasi baka sila, no, they're so concerned with service delivery or their engagement with local government na baka umiwas sila sa election campaign, no. Ang dapat yata gawin ng civil society ngayon sa Davao ay mag-host po kayo ng maraming conversations. Imbitahin niyo po kaming 4 na mga kandidato para marinig kami at ma-question kami ng mga taga Davao. Right. No? And so I'm really looking forward to that. Sir, pero call it debate, call it conversation, basta mahalaga mag-usap at marinig. No? May naplano na ba, Ms. Mags? Nababalitaan ka? Wala pa nga po eh. Wala pa, sayang. Pero baka in the coming days, no? Baka in the coming days. Dapat, okay. Di ba? So, Miss Mags, what is your what template are you going to follow in your campaign, or are you going to try to build a parang grassroots campaign? Kasi si VP Robredo, yung kanyang supporters, parang ganyan ang gusto nilang mangyari, no? Grassroots led campaign. Ganyan ho ba ang idea ninyo, o do you see any alliances being built across the political spectrum, or at least among those now who are going against the incumbents? Okay. Ipe, that nung ako'y you probably heard this, ba, yung immediately after EDSA, di ba nauso yung 3Gs na critique sa politika, no? Na ang political system ng Pilipinas ay guns, goons, and gold, no? At kaya nga dominated siya ng mga elite at ang mga karamihan ay really nagiging parang kiko puppets lang in that system, no? Pero ngayon nadagdagan ng 2Gs, kaya 5Gs na daw yung dapat natin problemahin. Kasi aside from guns, goons, and gold, merong gigabytes, no? At GCash. Kasi daw, digital na. So kung yung 5Gs na yan ang pagbabatayan, medyo mahihirapan ako, siyempre. Kasi wala akong ganong resources, no? At pangalawa, hindi ako naniniwala sa ganong klaseng approach. Meron kaming ino-offer na 5Gs, meron kaming sariling 5Gs, pero ito yung plataforma ng 5Gs na pwede ko rin ibahagi mamaya kung bigyan nyo ako ng pagkakataon. But just in terms of the approach to the campaign, we want to go to the barangays because at the end of the day, the voters are there, no? So susubukan namin, and when I say susubukan, sapagkat there are 54 barangays in the first district, at may mga nagsasabi na may mga naririnig-rinig na parang mahirap na pumasok kasi may mga pagbabakod nang nangyayari. Ako naman, ang paniniwala ko ay dapat parang open access yan, no? Let the 4 candidates and their supporters and the rest of those who are running this election, let them have access to the barangays para makausap yung mga tao. So definitely we will have to do that. But the second thing that I want to do is a more sectoral approach. So yung notion ko ng grassroots ay 2 dimension, no? Yung usapin ng grassroots as barangay, no? The physical location, but also grassroots as sectors, no? Kasi maraming mga basic sectors na nasa Davao City. So that would be those 2 things would characterize my approach. And speaking of alliances,
given the agenda that we want to push, no, yung aming progressive 5G, mahirap maipanalo yun kung mag-isa ka, di ba? Kaya I've always said, we need to be aligned with other people, other candidates, other groups, no, who share the same perspectives, no. Hindi man magpareho lahat, pero at least may mga critical elements na pwede mapagkasunduan, no. So definitely, that has to happen. So I'm definitely going to be I'm going to reach out to and hopefully be aligned with people who share aspects of a more progressive Davao at the local level, no, at the and also at the national level. So yan, malinaw yan. Kailangan mangyari yan. Miss Mags, parang first time nyo kayang yatang tatakbo sa politika, no? Yes, ako. Pero sasabihin ko na rin lang, yung tatay ko dating, the first congressman of the Lone District of Davao Oriental. Okay. So there's a political history there. Handa na po ba kayo doon sa maduming laro ng politika? Although hindi rin ako familiar sa politika ng Davao, pero I'm sure meron ding mga dirty tricks department dyan, ano? Oo, may mga nagkukwento-kwento na, halimbawa na meron akong isang kaibigan na parang nilapitan na siya ng barangay leaders, no? Tinatanong kung ilan sila sa pamilya, no? Ganyan. So, hindi ko alam kung inventory. Sana inventory yon para sa services, no? At hindi inventory for election purposes, no? So yeah, I wouldn't be surprised. Pero ito kasi yung gusto kong mensahe, no? Kasi hindi ako naniniwala dun sa kailangan mong atakihin o saraan yung mga kandidato, no? So that's the easiest thing to do, no? Ginawa na ngayon ng mga previous elections. Kasi at the end of the day, number one, whatever you say when you attack a person or a candidate or a group at a personal level rather than a principal or issue level, it's actually more a reflection. It reflects on you and how you think rather than reflection doon sa sinong inaatake mo, di ba? So that's poor politics if you ask me. Pangalawa, kapag pag we stoop down to that level, nakakadagdag tayo sa political decay. Yun yung sinasabi namin. May problema ang ating mga political institutions sa Pilipinas. Kung tatakbo ka, can you imagine winning and being part of institutions that are so decayed that they're weak and could lead to political instability? So my argument actually is, ang mga tumatakbong kandidato, it's in our interest to keep the discourse at an issues level. And when I say issues, yung talagang, legitimate issues and not muckraking. And also keep it at the principal level. Kasi mababago hopefully yung pananaw ng mga electorate. Hopefully magtiwala sila ulit sa ating political system at hindi na sila maging cynical. And hopefully medyo mag-i-improve yung ating political institution. And therefore, that will make sure that we will perform better as political leaders or politicians. And maybe that will mean na baka mas na-extend pa yung option namin in the future. No? So yun yung aking perspective. Mads, pwede bang bigyan mo kami ng parang demographics ng District 1? Kasi from Manila, hindi namin alam kung yung bang distrito mo rural o medyo urban at marami bang plantation worker dyan. Kasi alam mo, ang politika natin medyo feudal, di ba? Yeah. Na nakadepende sa nakadepende sa mga powers So kung kailangan baguhin ang sistema, dapat siguro baguhin din yung pananaw ng mga botante diyan sa iyong distrito. At sa tingin mo ba ano ang malaking problema diyan sa distrito mo? Yung bang binabaha ba yan? Meron bang problema sa droga? Meron bang kulang ba sa health services? Ano bang malaking problema dyan sa distrito mo? Yeah. Salamat, Manny. Pagkakataon din para parang ma-describe ng mas maigi yung first district. No? Yung unang distrito ng Davao, kasi we have 3. No? We have 54 barangays in District 1. At nahahatian sa tinatawag na Poblacion District, merong 40 barangays, and yung tinatawag na Talomo District na mas
coastal, no? And they have 14 barangays, no? But nasa District 1 yung CBD, yung Central Business District, no? Kaya in terms of parang sectors, no? Marami dito talaga, nandito yung mga professionals, no? Kasi nandito yung mga iba't ibang educational institutions, nandito yung government centers, no? Nandito din yung mga BPOs, key malls, no? Right. And other pati nandito din yung major transportation facilities ng city, except the airport and the port, kasi that's part of another district. So mostly urban, but may mga barangays na tinuturing pa rin na rural, pero sa tingin ko mas rurban, no, or urbanizing, no? So kung tatanungin kung ano yung key challenges, actually marami naman, no? Kailangan kang magbarangay-barangay para mas maipaliwanag mo yun. Pero kung meron mang dramatic na experience na problema, no, na kailangan namin tutukan sa distrito, ay yun talagang problema namin sa baha. At yun yung una mong binanggit kanina, Romel, no, when you opened our conversation. Merong dati, hindi ko lang kung tinutuloy pa nila, pero dati, and they began this in 2014, merong semestral, no, every 6 months na survey na ginagawa, yung Ateneo de Davao, at citywide survey yon, no? And I remember reading the surveys and being struck by the fact na para sa mga taga District 1, ang pinaka-common experience nila ng disaster ay baha. Baha. And this was 2014, no? At nagtutuloy-tuloy siya. Kasi nga, this year, where I stayed, no, in one of the places where I stayed, ilang beses kami binaha. And when I say baha, talagang yung abot hanggang tuhod, no, at kailangan mong maglimas ng tubig at magtatuyo, no. And so you can imagine, kami nasa downtown kami, so paano yung mga lugar na nasa gilid ng mga riverbanks, no, or nandun sa mga more informal types of houses, no. It's important to say na hindi naman nagkukulang in terms of infrastructure projects, no? Kahit nasabi ni President Duterte na parang nahuhuli daw ang Davao sa projects. To my knowledge, at least just in my observation, ang dami na naming mga proyekto na patungkol sa flooding, no, tsaka drainage. Pero yun nga, umuulit-ulit. So, ano ba to? Parang ang gusto ko sana itanong ay, are the solutions enough and we just have to wait for a little passage of time para mag-improve talaga ang situation? Or are we really missing the mark, no? Baka yung mga combination of solutions ay hindi sapat. So what is our understanding of the problem? So natutuwa naman ako, Romel, and also Manny, and na yung city government, apparently, may mga ginagawa sila ngayon na mas bago, no? So halimbawa, nung 2 days ago, nagpatawag sila ng virtual forum on flood-related concerns, no? Na-miss ko to nasabihan lang ako kahapon, no? Kasi had I known, I would have really attended that forum kasi I wanted to be educated, no? Maraming magagaling na empleyado sa City Hall, no? Yung ating mga taga City Planning and Development Office, they have a good grasp of the realities of the city. And I'm glad na they're having parang earnest studies on it, no? Bukod dyan, meron din ginagawang project ngayon na Master Plan and Feasibility Study on Flood Control and Drainage in Davao City, na proyekto naman ng DPWH at ng city government na funded by JICA. So, yun na nga, no? Maraming ginagawa, pero at some point, we need to have a perspective that says, is our understanding of the problem comprehensive enough or system-wide, such that when we make decisions about what projects to pursue and and how much budget to allocate, ay hindi tayo sasabit, no? Kasi otherwise uulit eh. So yan. Ms. Mags, dahil nga kung ikaw ay mananalo sa pagiging kongresista, ang pinag-uusapan nyo sa kongreso hindi lang yung mga issue ng distrito mo eh. Kasama na rin mga national issues. So what do you think is yung paramount concern on a national level na dapat aksyonan ng mga mambabatas? Yung
kanina binanggit ko, sagot ko dun sa question ni Manny, yung meron kaming progressive 5Gs, no? Yeah. And the first G is actually genuine recovery of the economy and strengthening of our public health system because of our experience with the pandemic. That's our primary agenda for the first district. I think that should also be the primary agenda for the national government, no? Oo, may mga batas tayong nilabas para sa COVID, Bayanihan 1, Bayanihan 2, for example. Pero kailangan i-exercise ng Congress ngayon yung kanyang oversight role, no? Kasi 'di ba binigyan natin ng powers ang ating executive para nga mag-deal yung emergency because of the pandemic, pero look at what happened, no? Formally is a good example of what we do not want or sana na mangyari, no? At sabi mo nga kanina, Romel, na kakalungkot na yung dalawang personalities na kailangang parang sumagot, no? Sa investigation ay sa Davao pa na huli kasi they were planning to exit, no? So parang that's not parang optics wise, parang nakakalungkot naman. Davao na naman. Bakit sa Davao, di ba? So yeah, so yun. So yun yung una. Tapos kasama din dito yung paano ba tayo mas magiging handa sa future na pandemics? Kasi yung ating disaster response framework ngayon under the laws, ang ine-emphasize ay mas yung disasters na because of the environment, no? Or because of wars, no? Mukhang kailangan natin i-fortify yan para mas maging responsive and prepared tayo sa pandemic types of disasters. And are the policies already there, and are they good enough policies? So yan, I think that's what we need to pay attention to. But the second, sa tingin ko na dapat bigyang pansin ay really governance that is democratic. Kanina kinuwento ko na na mahalaga para sa akin na makipagtulungan sa iba't ibang mga mambabatas na kung papalarin, kasi kailangan na nating ayusin yung anti-dynasty law, kailangan na nating ayusin yung FOI, Freedom of Information Act, kailangan nating ayusin yung electoral reforms related to our parties, for example, no? Papayag ba tayo ng substitution again and again and again? At kinuwento ko din na kailangan din natin ng ako gusto ko din tingnan na kailangan nating ibalik yung totoong diskurso tungkol sa federalismo. So that's our second G. That's part of the second G on good governance. My third G, ito na yung sinasabi ko kanina na good quality of life, no, of the people of the first district and Davao. Kaya diyan nakakabit yung usapin ng baha, saka yung concern niya sa services. Na kinuwento ko using the example of yung mga nangangailangan ng dialysis. The fourth G that we have is really in relation to global, no? Because global and local solutions to disasters, emergencies, and the climate crisis. And the final G that we have is we want a grassroots-oriented approach to peace and human rights promotion. So I think in all of these five, may mga local manifestations yan, but more also national, no? And I also want to say na in these 5 Gs, yung usapin ng gender, yung usapin ng kababaihan ay cross-cutting, no? So may mga specific concerns na para sa kababaihan, para sa LGBT, QIA, pero nakatagos din yan sa buong agenda. Ms. Mags, bali last question na namin to, opportunity for you to address the audience para i-educate sila. Ano yung mensahe mo sa kanila na dapat nilang importanteng sa isip at gawin sa darating na eleksyon? Okay. So, maraming salamat sa pagkakataon na ito na makausap ang ating mga botante, lalo na sa unang distrito ng Davao, no? May mga nakasanayan na tayo na paraan sa eleksyon at politika, no? At isa na doon halimbawa ay yung pagtanggap natin ng mga serbisyo at minsan aktual na pagtanggap ng pera mula sa mga politiko, no? Pwede nilang tawaging ayuda or talagang minsan hindi nila tinatawag na ayuda, talagang tahasang vote buying, no? Hindi ko naman madidiktahan ng mga taga unang distrito kung ano ang kanilang pagpapasya. Pero mahalaga na merong tatlong tanong tayo na kailangan natin masagot sa ating sarili, no?
Yung una ay saan ba nanggagaling ang pondo na ginamit para sa kung anong ibibigay sa inyo, no? Kung ang pondong 'yan ay galing sa public na resources, ibig sabihin tinatanggap niyo lang yung dapat ninyong matanggap, no? At wala kayong utang na loob sa mga nagbigay, no? Pero kung ang pinanggalingan niyan ay hindi sa public na pondo, may ibang pinanggalingan niyan, kailangan natin isipin yung pangalawang katanungan. Ang pangalawang katanungan ay ano ang kapalit nito, no? And when we say ano ang kapalit nito, merong parang hinati ko si dalawa yan. Kasi anong kapalit nito ngayon or sa kaagad? In some cases, ang kapalit kaagad ay mangako ka na iboboto mo ako sa panahon ng eleksyon. And some people don't have problems with that because they think it's just one act. Boboto ka lang para sa isang tao na siyang naging source ng resource na binigay sa'yo. Pero kailangan tanungin yung pangatlo, no? Ano ang kapalit nito sa medium to long term? Kasi kung kapalit nito ay hindi mo na matatanggap ang mga serbisyo na dapat mo talagang matanggap, had the budget or had public resources been used properly, no? At walang corruption, baka mas lumabas na lugi ka, no? Nalugi ka. And at hindi lang ikaw yung lugi, baka nilalagay mo din sa alanganin yung mga anak mo at mga apo mo at iba pang mga henerasyon. So, yun, that's a very specific message, I guess, but that's also one thing na dapat talagang talakayin because that's part of the whole conversation of political reforms. Hindi lang sa Davao City, hindi lang sa unang distrito, kundi sa buong Pilipinas. And with that, maraming salamat, Ms. Mags Maglana, for joining us here inside the press room. Sana susunod na pagkakataon maimbitahan ka uli namin. Maraming salamat sa inyo, Romel, Ipe, and Manny, at sa lahat ng nanonood at nakikinig sa press room. Thank you. Maraming salamat din po. Maraming salamat po sa inyong lahat, mga loyal naming mga taga-subaybay sa YouTube, Spotify, and Apple and Google Podcast sa pagsama sa amin dito sa loob ng press room. Sana po sundan niyo po kaming muli sa susunod na edisyon ng press room para sa bayan natin pag-usapan ang mga napapanahong issue ng ating bayan. Ako po muli, si Romel Lopez kasama si Ipe Salbosa at si Manny Mugato para sa press1.ph. Isang magandang araw po sa inyo lahat.